At gaya nga po ng nabanggit ni Chairman Winston Hines ay bumuo po ang LTFRB ng isang team para siyang tumutok sa investigasyon sa nangyari aksidente sa Don Mariano Transit. Samantala, sinariwa naman po ng mga biktima ang malagim na aksidente. Narito po report ni Dante Perello. Tandang-tanda pa ng driver ng closed van na si Gilbert Montalia nang mamataan niya ang isang bus na pabagsak sa kanya mula Skyway. Sa gitna ng peligro, di na niya nagawang umiwas lalo't may jeep sa harap niya at may isa pang sasakyan sa tabi niya. Swerte naman at nakaligtas siya. Ang malagim na alaala ng pakikipagtuos niya sa kamatayan, hindi na iba sa naranasan ng iba pang nakaligtas sa aksidente sa Skyway. Kwento ni Pepe Padilla, napayakap siya ng mahigpit sa kanyang bag habang nakakapit sa bus nang mapansing nagpagewang-gewang na ito. Panawagan niya, tulungan sila ng pamunuan ng bus lalo't hindi pa sila agad makakabalik sa trabaho. Nung pagkanan niya uli, para nang lumipad yung bus eh. Hindi na nakita ko parang hindi na bumangga doon sa simento sa railing ng Skyway, parang doon na lang sa tubo. Nakita ko pa yung van na babagsakan, sabi ko madadamay pa yung van eh. Kaya sip-isip ko lang. Abay doon na sa pag nakabulasong ng ganyan, sigaw na rin ako. Sabi ko, Diyos ko, ito na bang katapusan namin? Patuloy namang bumubuti ang lagay ng driver ng bus pero hindi pa siya makausap ng maayos. Kasi nga, meron siyang head injury. So, he needs to be intubated to help in the breathing process. Isang special investigating team naman ang binuo ng LTFRB para tutukan ang kaso ng Don Mariano Transit. Partikular nitong bubusisiin ang labor at safety standards ng kumpanya, kabilang na ang sweldo at oras ng trabaho ng mga driver at konduktor. Aalamin din ang proseso ng pagtanggap ng mga aplikante at parusa sa mga empleyadong may nilalabag na patakaran. Sa unang batch kasi ng roadworthiness test na isinagawa kahapon sa LTO, 6 lang sa 42 bus ang pumasa. Magkakaroon din ng re-inspection makalipas ang 30 araw at ngayong Pasko. Ayon sa LTFRB, nakakomply naman sa requirements ang Don Mariano Transit, kaya sila nabigyan noon ng Certificate of Public Convenience at Labor Standard Compliance Certificate. 5 taon daw ang bisa nito na nag-expire lang nitong July 17 at hindi pa nare-renew mula noon. Ayon pa sa record ng ahensya, ang may-ari ng Don Mariano Transit na si Dr. Melissa Lim ang nagmamay-ari rin ng ibang transport corporations. Kabilang ang Admiral Transport, Fermina Express, Mencorp, Commuters, Nova Auto Transport at Roval Transport. Pinag-aaralan din nila mga aksidenteng kinasangkutan ng mga nasabing bus lines. Sa ngayon, 2 labi na lang ang hindi pa rin nakikilala. Hinihintay pang mapirmahan ang resolusyon kaugnay ng reklamo laban sa Don Mariano Transit at sa driver ng naaksidenteng bus. Nakatakda naman itong isampa sa Parañaque Municipal Trial Court. Dante Perello, GMA News.